Hulyo 19, 2026. Gabi, nasa kabisera ng Russia, Moscow, nasa humigit kumulang 280 milya mula sa Ukraine, natutulog ang lungsod na may 13 milyong tao. Ngunit malapit nang maranasan ng Moscow ang isang masakit na paggising. Paparating na ang hukbo ng mga drone ng Ukraine roon. Hindi lang ilang drone o kahit 12 ng drone pa, mahigit 400 na drone ang lumipad na sa himpapawid patungo sa pampulitika, pang-ekonomiya at kultural na sentro ng Russia. Malinaw ang misyon ng grupo. Magdulot ng kaguluhan sa kabisera ng Russia, sirain ang infrastruktura at suportahan ang layunin ng Kiev na gawing magastos at mahirap panatilihin ang digmaan para sa kalaban. Habang lumalapit ang mga drone sa Moscow, umaandar na ang mga pananggalang na hanay ng radar at mga air defense system ng lungsod. Biglang umaandar ang Pantsir S-1 missile system. Ang mga mobile air defense unit ay tumutok sa himpapawid, habang ang mga electronic warfare system ay nagsimulang maglabas ng mga jamming signal sa paligid nila. Pero huli na, nasa pintuan na ang grupo ng mga drone at masyadong malaki ito para sa huminang depensa ng Russia. Sa ilang minuto, magsisimula na ang mga unang pagsabog at muling malalambungan ng usok ang langit ng kabisera ng Russia. Nangyari ang pag-atake. 24 na oras matapos maranasan ng Kiev, kabisera ng Ukraine, ang isa sa pinakamalalang pag-atake ng digmaan. Nung gabi ng Hulyo 18, nagpasya ang Russia na magpakawala ng napakalaking salbo ng mga ballistic missile sa Kiev, na malinaw na layunin ay magdulot ng pinakamaraming pinsala. Hanggat maaari, kahit gaano pa karaming sibilyan ang madamay sa gitna ng putukan. 41 na missile ng iba't ibang klase ang pumasok sa himpapawid ng lungsod sa gabi. Karamihan dito ay mas mabilis pa sa tunog. Nang tumunog ang air raid siren sa kabisera ng Ukraine, kaunti na lang ang oras ng mga residente para bumangon, tipunin ang pamilya at maghanap ng masisilungan bago magsimula ang mga pagsabog. Ang bilis, liksi at dami ng mga missile ay nagpalala sa hirap ng depensa ng himpapawid ng Ukraine laban sa pag-atake na sinamahan pa ng 125 Russian drone. Nakapagpatayo ang Ukraine ng isa sa pinakakomplikadong patong-patong na network ng depensa sa himpapawid sa mundo, gamit ang pinaghalong mga sistemang misil ng kanluran tulad ng Patriot at IRIS-T-SLM. Lumang Soviet system gaya ng S-300, electronic warfare jammer, automated turret, at mobile fire group na may anti-aircraft gun, mabibigat na machine gun, at shoulder-fired missile system. Nauubos na ang mamahaling interceptor missile ng bansa na kailangan laban sa pinakamabilis at pinakamapang-anib na banta mula Russia, gaya ng cruise at ballistic missile. Kaya habang nagawa ng militar ng Ukraine na pabagsakin ang karamihan sa mga UAV, nawasak nila ang 108 sa 125. Nagawa lang nilang mapatigil ang mas mababa sa kalahati ng mga missile, 18 sa eksaktong bilang. Ang iba ay tumama sa target, nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog sa paligid ng Kiev, at mas matinding pinsala sa lungsod na patuloy nang nagdurusa mula Pebrero 2022. Umingay ang mga pagsabog sa hangin at maraming missile ang nagdulot ng guho at apoy sa dinaanan nila. May tama sa ilang distrito ng lungsod, kabilang ang mga tirahan, bodega, dormitoryo at supermarket. Kabilang ang mga ito sa mga estrukturang nasira noong gabing yon. Ayon kay Mayor Vitaly Klitschko ng Kiev, nasira ang istasyon ng metro at gumuho ang underground pedestrian passage malapit sa sentro ng lungsod, nagdulot ng guho na kailangang halughugin ng mga rescuer. Mga 600 manggagawa, kasama ang medic, pulis at emergency personnel, ang ipinatawag matapos ang pag-atake para apulahin ang sunog at alisin ang debris. Iligtas ang mga naipit na sibilyan at agad bigyan ng medical na tulong ang nangangailangan. Iniulat ni Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may hindi bababa sa 1 namatay, 16 ang sugatan, at ilan ay malubha ang lagay. Ayon kay Andriy Sibiha, pansamantalang kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, ito ang pinakamalaking pag-atake ng mga misil na naranasan ng Kiev mula nang magsimula ang digmaan. Hindi lang kabisera ang target ng Russia. Habang may mga sunog pang nagliliyab sa Kiev, tinatamaan din ng drone at bomba ng Russia ang iba pang lungsod at rehiyon sa bansa. May mga ulat ng pag-atake sa Zaporizhia, kung saan 1 tao ang napatay, at sa Kherson, kung saan 2 ang napatay, kabilang ang isang 75 taong gulang na babae. Namatay ang 1 tao sa rehiyon ng Dnipropetrovsk at isang 16 anyos na lalaki sa Odessa matapos atakihin ng mga Ruso ang isang amusement park. Sunod-sunod na pag-atake, sunod-sunod na pagsabog, sunod-sunod na pagkamatay. Tuloy ang pag-atake ng Russia, pero hindi na ito basta tatanggapin ng Ukraine. May sandata na ito para gumanti at tumama sa loob ng Russia, sagot sa bawat atake ng Kremlin. At sa mga oras matapos ang pag-atake sa Kiev, agad na nagsimulang maghanda ang mga puwersa ng Ukraine para sa kanilang paghihiganting pag-atake. Pagkatapos ng malaking pag-atake sa kanilang kabisera,
nais ng Ukraine na gumanti ng kaparehong atake sa Moscow. Kaya, habang abala ang mga rescue workers sa Kiev noong Hulyo 19, naghanda ang mga crew ng drone ng Ukraine ng malaking grupo ng UAV na binubuo ng iba't ibang modelo, kabilang ang mga decoy drone at mga pangmalayuang drone na pang-isahang atake tulad ng Firepoint FP-1. Pagsapit ng gabi, pinalipad ang grupo ng mga drone sa dilim. Daang Ukrainian na drone ang lumipad mula sa iba't ibang lugar at bagamat karamihan ay patungong kabisera ng Russia, hindi lang sa Moscow nakatuon ang pansin ng mga commander ng Ukraine. Gusto rin nilang tiyakin na hindi mapapabayaan ang ibang lokasyon at target na kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga. Habang daan-daang drone ay lumipad patungong Hilagang Silangan, may mas maliit na grupong pumunta naman sa timog, papunta sa dagat ng Azov. Ang mahalagang anyong tubig sa pagitan ng Crimean Peninsula at mainland Russia at pati ang Black Sea sa timog. Malawakang nag-ooperate ang Russian Shadow Fleet sa mga anyong tubig na ito. Illegal na nag-export ng langis at iba pang kalakal para magpasok ng kailangang pondo sa kaban ng Kremlin habang nagdadala ng supply sa sinakop na peninsula. Sa mga nakaraang linggo, nakatutok ang Ukraine sa pagpigil sa operasyon ng fleet. Sinisira at pinapalubog ang maraming tanker, cargo ship at iba pang barko habang tumatawid sa dagat. Noong gabi ng Hulyo 19, mas marami pang barko ang malapit ng dumanas ng kaparehong kapalaran. Pinamunuan ni Commander ng Unmanned Systems Forces Robert Magyar Brovdi ang mga Ukrainian FPV drone pilot sa paggabay sa kanilang mga kamikaze UAV papunta sa mga target. Bumibiyahe ng mabilis at may thermal camera para madaling makita ang iba't ibang sasakyang pandagat sa tubig. Walang naging problema ang mga drone sa pagtukoy sa mga barkong Ruso dahil malalaki at mabagal ang mga ito para makaiwas. Maliban sa ilang armadong gwardiya sa deck, walang sapat na depensa ang mga barko laban sa drone attacks. Mabilis ding nakalak at lumipad ang mga drone ng Ukraine papunta sa mga barko. Umalingaw-ngaw ang unang pagsabog na nadulot ng mga alon sa ibabaw ng tubig. Narinig at nakita ng mga tripulante at kapitan sa ibang barko ang pagsabog at apoy. Pero wala na silang oras bumalik o umiwas. Alam nilang sila na ang susunod, kaya naghintay na lang sila at naghanda sa pagtama. Isa pang barko ang tinamaan, tapos isa pa at isa pa ulit na ang mga drone ng Ukraine ay particular na tinatarget ang pinakamahalagang bahagi ng bawat barko. Bumubutas sa kanilang mga kasko at nagsisindi ng sunog sa itaas ng mga estruktura ng mga ito. Iniwan silang nakatiwangwang at umuusok habang nagmamadaling tumakbo ang mga tripulante papunta sa mga lifeboat. Pagkatapos ng lahat, 7 barko ang kabuuang nasira ng mga drone. Dahil dito, umabot sa 183 ang bilang ng mga barko ng Shadow Fleet inatake ng Ukraine noong Hulyo. Nagdesisyon ang mga opisyal ng Russia na pansamantalang ihinto ang pagpapadala sa dagat Azov. Direktang apektado ang pananalapi ng bansa dahil hindi na nito kayang magpadala ng langis at pananim sa internasyonal na mamimili sa rutang ito. Habang mausok ang langit sa dagat, may paparating pang mas maraming Ukrainian drone na magpapakawala ng matinding pag-atake sa isa pang mahalagang target sa lupa. Milya-milya sa loob ng kalupaan at malayo sa gulo sa dagat ng Azov. Isang grupo ng Ukrainian drone ay papunta sa parte ng reyon ng Kherson na hawak ng Russia. Isang grupo ng operator mula Alpha Special Operations Center ng Security Service ng Ukraine ang kumokontrol dito. Hindi lang basta nag-iikot ang mga drone para maghanap ng Russian asset na sisirain. Mayroon silang isang tiyak na target sa isip at bawat isa sa kanila ay diretso roon ang tungo. Ang target ay sentro ng koordinasyon ng Russian Federal Security Service o FSB, ang makabagong kahalili ng notorious na KGB ng Unyong Sobyet na itinayo sa isang lumang boarding house na ginamit muli ng Russia matapos nilang makuha ang kontrol sa lugar. Ayon sa ulat, kayang tumanggap ng sentro ng hanggang 100 sundalo at FSB opisyal ng sabay-sabay. Dose-dose ng tao ang mahimbing na natutulog sa gusali nung madaling araw ng Hulyo 20 habang papalapit ang mga drone ng Ukraine. Akala nila ay ligtas sila at may matibay silang dahilan para isipin yon dahil mahigpit ang pagbabantay sa sentro. Ayon sa Security Service ng Ukraine, maraming armadong gwardiya ang nagbabantay sa pasilidad laban sa banta. Naglagay din ang mga puwersa ng Russia ng mga checkpoint sa paligid ng lugar na aktibo noong oras ng pag-atake, pati na rin ng mga harang at mga silungan sa ilalim ng lupa na maaring pagtaguan ng mga sundalo at opisyal kung may hinala ng nalalapit na pag-atake. Ipinapakita ng katotohanang naglaan ang Russia ng napakaraming resources para ipagtanggol ang lokasyong ito kung gaano ito kahalaga. Sa maraming paraan, ang FSB ang nagsisilbing utak sa likod ng buong pagsisikap ng Kremlin sa digmaan. Ginagagawa ng Moscow ang lahat para panatilihing ligtas at lihim ang kanilang mga base at punong tanggapan ng mga ahensyang paniktik. Noon, nahihirapan ng Ukraine tamaan ang ganitong lugar dahil kulang sila sa teknolohiya at sa sapat na dami ng kagamitang kailangan para malampasan ang depensa ng Russia at magdulot ng matinding pinsala sa isang pasilidad ng FSB. Lumipas na ang panahong yon at mas malakas na ang Ukraine sa 2026 kaysa dati. May mga drone ng mas mabilis, matalino
matibay, at may mas malalaking, mapanirang warhead. 13 sa mga drone ay malapit nang tumama sa base. Pinanood ng kanilang mga piloto ang kanilang mga screen mula sa ligtas na distansya. Ilang dosenang milya ang layo. Habang papalapit sila sa kanilang target, lumipad sila sa ibabaw ng mga harang ng Rusya, nilampasan ng gwardiya at nakita ang humigit kumulang 70 sasakyan sa paligid ng pasilidad. Isang malinaw na palatandaan na malamang na mayroong 12 dosenang mga opisyal sa loob ng oras na yon. Lalong lumakas ang kanilang loob dahil dito at sabik na magdulot ng matinding pinsala sa ahensya ng intelihensya ng kalaban. Kaya't binilisan pa ng mga piloto ang kanilang paglipad. Kumalat sila bago pinalipad ang mga drone papasok ng compound. Tumama ang mga drone sa target, bumutas ng pader at bubong at nagsimula ng sunog na tumagal ng ilang oras. Mabilis at epektibo ang pag-atake, kaya't halos walang oras ang mga Ruso para makatugon. At ilang minuto lang, natupok agad ng apoy ang malaking bahagi ng sentro. Walang makasabi kung ilan sa FSB ang namatay o nasugatan mula nun. At tiyak na hindi maglalabas ng opisyal na bilang ang Russia sa malapit na panahon. Walang duda na malakas na dagok ang naranasan ng ahensya noong gabi ngayon. Pero ang pinakamalaking bahagi ng drone strike ng Ukraine ay magaganap pa lang ilang daang milya sa hilaga, sa itinuturing na pinakaligtas na lungsod sa Russia. Ang ilang grupo ng drone mula sa malaking swarm ay lumihis at matagumpay na tinamaan ang mga target sa dagat ng Azov at okupadong Kherson. Karamihan sa 400 UAV na hukbo ay dumiretso sa kabisera ng Russia habang pumapasok sila sa panlabas na hangganan ng lungsod. Ilan sa mga drone ay napabagsak ng depensa ng Russia. Nayam ng pinakabagong electronic warfare systems ng Kremlin ang signal ng ilan. Dahil naputol ang kanilang komunikasyon at mga sistema ng nabigasyon, bumagsak sila mula sa ere pababa sa lupa. Iba ay pinabagsak ng mga interceptor at mga ground team. Unti-unting nabawasan ng kawan. Pero masyado itong malaki para tuluyang mapuksa ng Russia. Maraming UAV ang nakalusot sa panlabas na hanay ng depensa ng Moscow bago nagiwahiwalay papunta sa mga target nila. Ilan sa kanila ay nagmamadaling pumunta sa industrial na suburb ng Podolsk sa Moscow, 25 milya sa timog ng Kremlin, at tinamaan ang malaking imbakan ng langis. Ang ganitong uri ng lokasyon ay naging karaniwang target ng mga drone ng Kiev habang sinusubukan ng mga puwersang Ukrainian na magdulot ng matinding pinsala sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia, na isang pangunahing haligi ng ekonomiya ng bansa. Habang mas maraming imbakan, refinery at pipeline ng langis ang nasisira ng Ukraine, mas lumalaki ang lugi ng Russia at nahihirapan silang ituloy ang digmaan. Ang depot sa Podolsk, ang pinakabagong target na naapektuhan. Nagising ang mga lokal na residente mula sa kanilang pagkakatulog dahil sa tunog ng mga sirena at pagsabog. Marami ang agad kumuha ng kanilang mga cellphone at nagmadaling lumapit sa mga bintana para kunan ng video ang nagaganap na kaguluhan. Sa mga kuha ng kamera at mga larawang ibinahagi online sa mga sumunod na minuto, makikita ang eksena ng pagkawasak. Makapal na itim na usok ang bumalot sa kalangitan ng lungsod at agad inilikas ang lokal na logistics center dahil sa takot sa paparating pang mga drone. Malapit nang maranasan ng lungsod ng Domodedovo sa Silangan na may isa sa pangunahing paliparan ng Moscow, ang buong bagsik ng puwersang unmanned systems ng Ukraine. Habang lumilipad ang kanilang mga drone at bumagsak sa isa pang mahalagang logistics site, ang Yuzhny-Vrati Industrial Park. Doon, nagdulot ng ilang sunog at pagsabog ang mga drone ng Ukraine at isa sa kanilang pangunahing target ay isang bodega na pagmamay-ari ng higanting retail na Wild Berries. Nangyari ito matapos ang mga naunang pag-atake sa mga bodega ng Wild Berries, na ayon kay Pangulong Zelensky ay ginagamit ng Russia para mag-supply ng bawal na bahagi sa paggawa ng mga drone at kagamitang pang-nabigasyon. Dahil dito, naging lehitimong target ng militar ang mga sentro ng Wild Berries at malinaw na layunin ng Ukraine na guluhin ang operasyon ng kumpanya hanggat hindi ito tumitigil sa pagsuporta sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Nawasak ang ilang bodega matapos ang drone attack ng Ukraine. Nag-post si Zelensky sa X at ibinahagi ang opinyon niya tungkol sa insidente. Epektibo na ang ating pangmalayong pag-atake sa lohistika at imbakan ng langis. Salamat sa mga mandirigma ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan, mga serbisyo ng intelihensya, puwersang misil at artileriya, at puwersa ng espesyal na operasyon. Tama ang ating tugon sa bawat pag-atake ng Russia sa ating mga lungsod at komunidad. Kailangang matapos ang digmaan sa pamamagitan ng pagtataas ng presyon sa tanging dahilan nito, ang Russia. Maaaring sabihin na ang pinakamahalagang epekto ng pag-ataking ito ay hindi ang aktual na pinsalang nagawa o ang malalaking gastusin sa pagkukumpuni na kailangang sagutin ng Kremlin. Matapos makita ang ilan sa kanilang mga pasilidad na nasunog, ito ang psikolohikal na epekto. Ang milyong-milyong residente ng Moscow ay muling hinarap ang mapait na katotohanan na ang kanilang lungsod ay hindi kasing ligtas gaya ng inaakala nila. Naranasan nila kahit paano ang dinanas ng mga taga-Kyiv sa matagal na panahon. Habang ang kanilang pangulo, si Vladimir Putin, napahiya siya matapos ang mga taon ng pagbibida sa depensa ng kanyang bansa. At pagsabing isa ang Moscow sa mga pinakaprotektadong lungsod sa mundo. Maling-muli ang propaganda ni Putin ng daan-daang Ukrainian drone ang nakalusot sa depensa ng kabisera at pumasok sa himpapawid nito. Muling naranasan ng Russia ang apoy at galit ng digmaan sa sarili nilang bayan. Habang dumarami ang pag-atake,
lalong nagagalit at natatakot ang mga Ruso. Habang tumitindi ang galit nila, lalong bumabaling laban kay Putin. At bumababa ang kasikatan niya, habang dumarami ang dating taga-suporta na gustong alisin siya sa kapangyarihan. Samantala, pinatunayan ng Ukraine noong gabi ng Hulyo 19 na mayroon itong kapangyarihan at mga mapagkukunan para tamaan ang Rusya sa mga lugar na pinakamahalaga. Hindi na lang ginagamit ang mga drone ng Kiev sa harapan o pag-atake sa mga sinakop na lugar. Ngayon, kaya na nilang tumawid ng daan-daang milya papasok sa mga rehiyon ng Rusya. Malinaw na kulang ang depensa ng kalaban para mapigilan sila. Matagal nang natutulog ang mga Ukrainyano na laging alerto dahil sa patuloy na banta ng mga airstrike anumang oras. Samantala, ang mga Ruso sa mga lungsod tulad ng Moscow at St. Petersburg ay patuloy lang sa kanilang normal na pamumuhay. Alam nilang may nagaganap na labanan, pero naniniwalang napakalayo nito para makaapekto sa kanila. Sa wakas, nabasag na ang ilusyon. Para makita pa ang pagsusuri ng mga taktika at precision sa militar, i-click lang ang video sa screen. Magkita tayo sa susunod na labanan.